Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. At meron tayong pagbibigyan na viewer. Meron siyang request. Ang request ni Kurge Rodriguez, kung pwede ko daw gawan ng video yung napag-usapan namin ng isang araw. Ang topic namin ni Kurge nung isang araw, nag-message siya sa akin. Sabi niya, bumili daw siya ng second hand na motor. Tapos, kumuha siya ng aftermarket exhaust. Inilagay niya sa motor niya. Nga lang, hindi niya nagustuhan yung takbo ng motor kasi nung ibinalik daw niya yung stock, mas nagustuhan niya yung takbo ng stock. Yun nga lang, gusto niya merong tunog, gusto niya malakas yung exhaust system ng kanyang motor. Okay, so eto, Courage, para sa iyo to, itong video na to. At saka syempre para na rin sa lahat ng nanonood ng mga videos ng Man Cannot Ride. 10 lang naman kayo eh. So para sa inyo to, bibigyan ko lang ng napakasimpleng analogy yung exhaust system. Kasi ang kadalasan tanong dyan ay bakit nga ba nagbabago? Bakit nag-iiba ang takbo ng motor kapag may binabago sa exhaust system? Gagamitan ko lang ng simpleng math. Okay, ito. O 1, isang bato plus 1, isa pang bato plus 1. Ayan, tatlong bato na. O, nasa na si Darna? O, plus 1. So, meron akong 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 4. Okay? So, napakasimple lang. Yung 1, yung, sana gumagana yung noise cancelling ng mic. Okay? So, yung 1, ito yung headers natin. Okay? Headers na ito yung may pinakamalaking impact sa power delivery at saka sa power tuning. Then, plus 1, yun yung ating resonator or catalytic o kaya naman catalytic converter. Dito kasi sa motor, hindi madalas ginagamit ang resonator kasi pangtanggal yun ng droning sound, which is mas talamakin sa mga kotse. Kadalasan ang ginagamit ng mga motor ay catalytic converter na. Okay? So yung catalytic converter is anti-pollution naman siya. And then, of course, another 1 plus 1 is yung piping. Ano yung layout? Okay? Ng exhaust system. Ito underbelly exhaust, merong side mounted, merong double exhaust, merong kung ano pa mang layout. Yun naman, may kaugnayan yun sa fitment, sa kung paano mo i-install yung system. And then yung plus one, yung pinakapanghuli is yung muffler. Okay? So in the case of underbelly exhaust, yung catalytic converter, yung resonator chamber, tsaka yung muffler chamber ay nasa isang shell. Okay? Pero sa ibang mga motor, meron pang nakahiwalay na muffler dito, nasa ilalim yung catalytic converter or kung merong resonator. So yun, 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 4. Yung 4 na yun, yung 4, yun yung gusto kong tawagin na balance of power, efficiency o yung pagiging matipid niya, fuel consumption, uh, balance of anti-pollution and anti-noise. Okay? So yung apat na yon, yung nabanggit ko na yon, tanggapin man natin o hindi, pero karamihan sa mga motor, minamarket ayon sa apat na yon. So, may bisita ako. Okay. So, kinakailangan may balance of power, may balance of efficiency, para mas maraming bumili, mas maraming magka-interest. At syempre, kinakailangan pumasa sa mga anti-pollution saka anti-noise regulations para maibenta sa mas maraming market. Okay, so punta na tayo sa analogy natin. Kapag meron kang binago, kapag meron kang binago dun sa apat na yon, maapektuhan talaga yung takbo ng motor. Ulitin ko lang, yung headers, yun yung may pinakamalaking effect sa power delivery or sa power tuning. Yung catalytic converter, anti-pollution, at yun din yung may pinakamalaking restriction na nadudulot sa exhaust flow. Okay? Malaking, ano yun, importanteng aspeto yun na exhaust system, yung restriction na yun. Okay? And then, yung kung merong resonator chamber, yun yung para mabawasan yung droning sound. At yung muffler, para lang yun sa noise level. Tapos yung overall, yung piping, more on fitment
may epekto rin siya sa exhaust flow pero very minimal lang. Okay, anong kadalasang ginagawa? Ang kadalasang ginagawa, nagtatanggal ng muffler o nagpapalit ng muffler. Nababago tunog. Pero hindi masyadong naapektuhan yung power delivery kasi sa headers yun eh. Ngayon, ang iba, nagpapaikli ng pipe, okay? O nagbabago ng layout, so it's fitment. Meron yung epekto sa exhaust flow pero very minimal lang. Eto ko ngayon. Kapag inalis yung catalytic converter, which is madaming gumagawa nito, mawawala yung restriction. Actually, maganda yun. Mawala yung restriction, maging mas maganda yung exhaust flow palabas ng muffler, yung mas maraming volume ang lalabas at mas mabilis na lalabas. So, exhaust flow volume at exhaust flow velocity. Maganda yun. Yun nga lang, eto ka, yung restriction na yun, o kung tawagin ng iba is back pressure, yung restriction na yun ay kinonsider yun ng mga engineers nung tinotono nila to from the factory. So kapag inalis yung catalytic converter at nawala yung pressure na yun, makakahinga ng maluwag ang engine, which is good, yun nga lang, malilito yung ECU. Kasi makikita niya, mag-iiba ang reading ng mga sensors. Lalong-lalo na yung yung makikitang air-fuel ratio na madedetect ng O2 or oxygen sensors, O2 sensors. Pag ibinato niya yung signal na yun sa ECU, si ECU malilito ngayon, o bakit ganun? Actually, wala naman silang pakialam yung ECU kung anong ibato ng O2. Yung O2 sensor, wala naman pakialam yan sa ginawa mo eh. Basta magbabato siya ng reading, magbabato siya ng value sa ECU, yung ECU, babasahin niya yun, tapos kung ano yung value na yun, yun ang kukumpitin niya para yun ang maging fuel delivery sa injectors. Eh kung ang mabasa ng O2 sensor lean mixture, ibabato niya dito sa ECU at makikita ng ECU, oy, masyadong lean ang mixture, mag-a-adjust yung fuel delivery. Pero hindi naman talaga lean yung mixture. I mean, what I mean is, hindi naman talaga maya-adjust ng ganun kaganda ng ECU yung lean mixture na yon kasi drastic yung change. Ang laki kasi ng restriction na nawala. Kaya yung sa tanong ni Kurge sa akin, ang suggestion ko una sa kanya, kung gusto mo talagang may tunog, ibalik mo yung catalytic converter. Tapos, ang solusyonan mo na lang yung muffler. Kasi yung muffler lang naman ang merong kaugnayan sa tunog, tsaka sa ingay. Katulad ng exhaust system ngayon ni Octavia, meron pa rin akong catalytic converter, pero malakas ang tunog niya. Kasi tinanggal ko na yung resonator chamber, tapos wala na siyang muffler chamber dito, catalytic converter lang talaga meron siya. So medyo may lakas, medyo may tunog. Hindi nga lang ganun kaingay, which is good. Pero hindi na bago yung exhaust flow kasi nandiyan pa rin yung restriction, hindi nagbago yung data na napupunta sa ECU, kaya yung injection ng fuel hindi nagbabago yung timpla. Kaya okay pa rin ang takbo ni Octavia. Or kung gusto mo talagang tanggalin yung catalytic converter, pwede ka naman magpalit ng catalytic converter. Pwede mong palitan ng mas free-flowing na catalytic converter para mas lumabas ng konti yung tunog at hindi ganun ka-drastic o ka-dehado yung air-fuel ratio kasi may catalytic converter pa rin. Ang example ko niyan, yung mga Euro 5 at saka Euro 4 na catalytic converter, pag pinalitan nyo yun ng pang Euro 3, yung mas malaki yung butas, mas maganda ng konti yung flow nun. Okay. Now, papaano kung ayaw nyo talaga ng catalytic converter? So, maglagay kayo ng resonator. Yun nga lang, yung resonator na yon, meron kasing resonator na sobrang luwag. So, parang nawala na rin yung restriction. Meron namang resonator na may mga filter or may mga butas-butas na maintain yung restriction. Kaya may mga resonators na okay, may mga resonators na hindi okay. So, talagang pipiliin mo, ang bottom line nito, huwag mawala ng tuluyan yung restriction sa flow o yung tinatawag na back pressure dahil inalis mo yung catalytic converter. Okay, paano kung talagang ayaw mo ng catalytic converter, ayaw mo magpalit ng resonator kasi gusto mo talagang palabasin
yung exhaust flow velocity at saka exhaust flow volume, which is ako yun. Gustong-gusto ko yung ganun. Ang solusyon dyan talaga, walang iba, is tuning. Itotono yung ECU sa dyno. So, coming from stock, o kung ano man ang condition ngayon ni Octavia, isasalang ko yan sa dyno, yun yung before. Tapos, magmo-modify ng exhaust system, tapos isasalang uli, yun naman yung after. Para mapag-compare mo. Iko-compare ko ngayon kung ano yung pinagbago dun sa tinatawag na power curve. Okay, ito, sakit ng tuhod ko, upo nga ako. Okay. In terms of power, hindi naman talaga nawawalan ng power or nababawasan. Hindi naman talaga nawawalan o nababawasan ng power ang engine kapag may binago ka sa exhaust system. Ang nangyayari lang is nagbabago lang yung character ng power delivery kasi yung power ng engine, ng combustion engine, internal combustion engine, yan ay parang curve. Actually, hindi parang curve. Curve talaga siya. Kaya tawag sa kanya power curve. So, yung power curve na yon, meron siyang peak, meron siyang tuktok. Kumaga para siyang bundok, di ba? Meron siyang tuktok. Dalawa yon. So, meron tayong peak torque tsaka peak horsepower. Yung peak torque tsaka peak horsepower, kapag meron kang binago sa exhaust system, gagalaw yon. Lilipat yung dalawang yon. May mga pagkakataon na kapag drastic yung ginawa mong modification, kapag biglaan yung pagbabago or malaki yung binago mo, may mababawasan doon. Pero hindi siya ganun kalaking bawas. Konti lang talaga. Kasi yung power peak at saka yung torque peak, lilipat lang yun sa RPM. Ang kadalasang nangyayari dyan, ito kasing mga stock tuning ng mga motor, ang peak torque nasa lower RPM para magandang i-ride sa urban riding, city riding, sa traffic, para nandun agad yung power. Ang peak horsepower naman nasa middle RPM or mid-range ng RPM. Sa mga motor, siguro sa ganitong big bike, nasa mga 6,000, 7,000, ganun. Ngayon, kung babaguhin ko yon, yung peak torque lilipat ngayon sa mid RPM. Let's say halimbawa coming from 3,000 RPM, lilipat ng 5,000. Tapos yung peak horsepower from 7,000 lilipat ng 9,000. Okay, lumipat lang yung peak. Ang nagiging impression ng mga rider nadidelay ang power, sumusungaw, walang hatak, walang sipa dun sa lower RPM. Kasi nasanay tayo Nasanay tayo na yung takbo ng stock, ang power delivery, nasanay tayo na nandyan ka kagad yung power. Nasanay tayo na nandyan agad yung peak torque. Pag binago natin yung exhaust system, nag-iiba na yung pakiramdam. Para may gumagapang. Huwag naman sana akong matuklaw ng ahas dito. Okay. So, i-adjust lang natin yung pakiramdam natin, i-adjust lang natin yung riding habits natin dun sa bagong tuning ng motor. Okay? So, hindi pwedeng tawagin na delay yun. Walang delay actually. Yung peak torque na nasa lower RPM, lumipat sa middle RPM, hindi naman yung delay. Lumipat lang siya dun sa middle RPM. So, hihintayin mo lang siya. Kung dati-rate, pagpiga mo, nandyan agad yung peak torque. Ngayon, nung nagbago ka na exhaust system, pagpiga mo, hihintayin mo munang pumunta sa mid-RPM para maramdaman mo yung dating sipa ng motor. Ngayon, kung ayaw mo nun, huwag ka mag-modify ng exhaust. Or, eto, kung gusto mo talagang mag-modify ng exhaust kasi hinahabol mo yung tunog, hinahabol mo yung forma, hinahabol mo yung pagiging magaan, okay lang yan, sige lang. Pero pag naging drastic yung change dun sa power curve, ipatono mo. Isalang mo sa dyno for ECU tuning. Kuha ka ng before, kuha ka ng after, tapos mag-test ride ka, tapos ibalik mo, isalang mo uli, kuha ka uli ng isa pang after. Bali 3 sessions sa dyno. Yun ang pinaka the best na mabibigay kong tip. Ang gagawin doon is binago mo yung exhaust system, nakuha mo yung tunog, nakuha mo yung forma, nakuha mo yung gaan, nakuha mo yung design na gusto mo, ipatono mo ngayon sa ECU tuner, sabihin mo na
ibalik yung power curve dun sa pagiging responsive katulad ng stock para makuha mo yung performance. Or katulad ko, kagaya ko, iba yung gusto ko sa power delivery. Ang gusto ko sa power delivery talagang nasa higher RPM. Kaya yung itong ginawa ko na to kay Octavia, pumabor sa gusto ko. Gusto ko ang peak torque nasa mid RPM. Gusto ko ang peak horsepower nasa high RPM. Gusto ko nandun yung sipa lahat sa dulo. Kasi sa traffic naman, hindi ko naman kinakailangan ng bigla-biglang power. Sapat na yung 41 horsepower sa akin para sa traffic. Overkill na nga to para sa urban riding, city riding. So gusto ko lang na i-maximize sa middle RPM tsaka sa higher RPM yung power delivery ni Octavia. Kaya itong ginawa ko na to, napakasimple lang. Wala akong binago sa headers, wala akong binago sa collector, nandyan pa rin yung catalytic converter, pero inalis na yung resonator chamber, inalis na yung muffler chamber, tapos nilakihan ko yung exit pipe. So mas maganda yung hinga ng makina, mas maganda yung exhaust velocity, mas maganda yung exhaust volume, pero hindi masyadong naapektuhan yung air-fuel ratio dahil nandyan pa rin yung catalytic converter. Nabawasan ng kaunti yung back pressure, which is good for me. Yun nga lang, nag-adjust yung motor, and maswerte ako dahil yung adjustment na ginawa ng ECU is pasok pa rin sa spec. Kasi kayang mag-adjust ng ECU Yun nga lang, very limited ang adjustments. Anyway, so yun, marami pa talagang pwedeng pag-usapan tungkol sa exhaust system. Actually, dito sa Man Cannot Ride, meron akong 1,700 videos. Marami akong ginawang videos tungkol sa exhaust system. Sana Kurj Rodriguez at saka sa iba pa, sa 10 nanonood, sana halukayin nyo yun sa mga uploads para makakuha pa kayo ng mas maraming information. Actually, kung nakatambay tayo ngayon dito, kahit 8 oras ako magdaldal tungkol sa exhaust system, turuan ko kayo. Marami ako pwedeng kwento sa mga based from my experience. But for now, okay, alas 9 na, may curfew ako. Dapat daw makauwi na ako before lunch. So, I will see you on the next one dito sa Man Cannot Ride. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga sumusuporta. Enjoy your ride, enjoy your weekend, ride safely. See you on the next one. Ayan ngayon, ang problema, hindi ako makatayo. Ang balakang at ang tuhod at ang aking gout. O, paano ako? Dito na ako ngayon. Ayan. Kailangan kong may magtayo sa akin. Wala kasi yung kasama kong dapat kasama mag-ride May trabaho. Puntahan ko kaya siya. May trabaho daw siya Putik, hindi talaga ako matayo. Wait lang. Pag may ahas dito, hindi ako makatakbo. Rico. 46 years old po. 46 years old, 1978. Taga Makati, Tubong Mindoro, Laking Batangas. Taga Makati po. Oh my God! Octavia, pahawak. Oh my. The struggle is real.